5 tips kung nagpaplano kang mag 4x4 overland camping. Mahilig ka bang mag-outdoor activities? Kung mahilig kang mag-outdoor activities, para sa inyo ang video na to. Siya nga pala, kung first time mo ako nakita, ako nga pala si Boss Gren. Dating empleyado, ngayon ay isang negosyante. By the way, video na to ay sponsored by Elixir Car Wash. Ito ang kwento ko. Bata pa ako, hindi ako naka-experience ng kahit anong laruan. Grabe yung na-experience ko before. Talagang halos di ko maisip kasi nagkaroon ako ng health issues. Dumating yung point na nagkaroon ako ng sebopsoriasis. Ang buong braso ko, katawan ko, mukha lang yung wala, panay sugat na yan. Sabi nung derma ko, sakit daw po yun ng mga mayayaman kasi stress-related siya. But of course, pag ang tao nai-stress, talagang bumabagsak lahat ang health niyan eh. Immune system, lahat and everything. So, ang naisip kong solusyon during that time, 4x4 overland camping. Although ang more than 5 years na rin po ako nagpo 4x4. Naging presidente din po ako ng Jeep Club Philippines and talagang sobrang na-enjoy ko. Laki nang natulong po sa akin ito, lalo na sa mga kagaya po nating negosyante, di ba? Na-stress tayo, sometimes kailangan natin ng outlet na ma-relax, ma-unwind, and isa nga sa nakita kong benefits nito, yung tinatawag nating grounding. Yung minsan, maglalakad ka lang ng nakapaa, wala kang sinelas, lalakad ka lang sa lupa, magsiswimming ka dun sa river, sa mga bati. So, ang tawag din is grounding. Yung negative energy na nasa katawan natin, tinatanggal mo. Kumbaga, nagko-connect ka sa nature. Yun yung isa sa mga, alam ko na nakakatulong din ng malaki sa health ko. And siyempre, talagang 101% talagang nakakatulong para mawala yung stress po natin. Kaya naman kung nagpaplano ka na 4x4 overland camping, 5 tips ko sa inyo, 4x4 overland camp, malaki po ang maitutulong nito. First, you have to prepare your vehicle. Diba? Kasi itong vehicle natin, yung rig natin, nandyan din ang buhay natin. Kasi sometimes may mga remote area. Pag sinabi natin remote area, wala talagang kalsada. There were times na experience ko talagang bundok yung pinuntahan namin. So kailangan well-prepared yung sasakyan natin. Check mo yung mga brakes, yung tire, importante yan. Yung mga fluids, diba? Mga brake fluids, yung mga coolant, yan, importante yan na ma-double check po natin. Kasi, kumbaga, yung safety importante yan. Kaya dapat, kung tayo physically prepared po tayo, dapat, prepared din po yung vehicle natin. Parang iisa lang kayo niyan Lalo na pagka yung terrain, or yung road na dadaanan po natin ay talagang minsan muddy, minsan rocky, kaya kailangan ma-check natin. And ako po, personal experience ko kapag nag-off-road ka, pag extreme, na-experience ko na rin po yan, you have to check yung mga under chassis, yung mga gulong, di ba? May mga bolt yan sa ilalim, minsan lumuluwag po yan. Kaya better na ma-double check natin bago ka mag 4x4 camping. Halimbawa, pagkatapos mo ngayon, the next day, palinis mo yung mga pangilalim. So, pag nalinis na siya, ipacheck mo na yung mga bolts and nut, yung mga lumuluwag dyan. For sure, meron po yan. So, yun po yung best na ma-share ko sa inyo na personal experience ko. Hindi ako ganun ka-expert Baka may nanonood dyan ng mga expert. Hindi ako ganun ka-expert. But, ang sinishare ko is by my experience po doing 4x4 off-roading for more than 5 years. And next po, pangalawang tip po natin, you have to pack wisely. Bakit? Kasi, syempre, limited lang yung capacity ng rig natin. So, mas maganda yung mga dadalhin mong gamit, mga compact na lahat. Yung lutuan, di ba? Mga utensils, yung food, syempre, kailangan yan, di ba? And of course, yung mga mosquito repellent, yung mga insect, yan, number 1 yan. Syempre, nasa bundok tayo, kailangan po natin yan. Yung mga pagkain, meron tayong pwede magdala po tayo ng mga canned goods, pwede din mga fresh, like mga meats, yan, nagdadala din po ako niyan. Napaka-importante niyan. Siyempre, yung tent natin, make it sure na hindi siya napapasok ng tubig kasi like for example, minsan umuulan, minsan sobrang lamig, so make it sure na well-prepared po yan. And then, wag po natin kakalimutan yung first aid kit. Hindi mo masabi, di ba? Lalo na pag nasa
bundok tayo, hindi ganun kadali talaga. Kaya napaka-importante ng first aid kit. Dapat lagi po tayong may bitbit yan kapag nagpaplano tayo mag 4x4 overland camp. And next is, pangatlong tip, dapat pinaplano po natin yung ruta natin, yung lugar na pupuntahan natin. No, make it sure na ma-check nyo po yung place ng destination, na plot po natin yung ating route, no, sa maps or GPS. Ma-download mo na siya para just in case, para walang ligaw, no. Although sometimes ako as adventurer po, minsan mas gusto ko rin yung naliligaw Kasi minsan doon sa pupuntahan mo, may mas maganda pa palang view, may mas maganda pa palang campsite. Yan, okay yan. Kaya ganun Tsaka huwag ka lang mainis. Saka normally, huwag kang mag-isa lang. Make it sure at least minimum 2 or 3 hanggang 5, okay na po yung ganong karami. Kasi pag sobrang dami din, ang dami mong liabilities, lalo na kung ikaw yung pinaka-head nung mag-set ng camp, no? At least 2, 3 para at least kahit papano may mga kasama po tayo. And normally pagka ganyan, meron namang spearhead, tapos may sweeper. Yan, normally ganyan yan So talagang walang iwanan. Yun yung isa na na-prove ko sa ganitong klase ng hobby, no, yung 4x4 overland camp. Talagang walang iwanan. So yun yung nabibuild yung relationship sa ganito. Talagang sobrang may enjoy mo. And syempre minsan may mga road na may close, no, magde-detour, unpassable road. So kaya kailangan naka-plot talaga yung yung lugar na pupuntahan po natin. Kailangan nakaplano po 'yan para at least pag nandoon na kayo sa campsite, ma-enjoy nyo po talaga. So yung pagligaw, normal naliligaw po talaga. Okay, normal lang po 'yan, pero every time na maligaw, nandoon yung excitement, nandoon yung adventure. Kaya okay lang po 'yan. Then 4 na tip, practice off-road driving. Kung first time kang mag-off-road, maganda makapag-practice tayo. Bakit? Kasi dapat marunong kang mag-engage ng 4x4. Kasi noon dati na-experience namin, kaya pala hirap na hirap yung isang kasama namin. Hindi pala naka-engage yung 4x4 niya. Although yung vehicle niya is 4x4, pares nung rig ko, yung Jeep Rubicon. Kaso naka 4x2. Although ang Jeep kasi, minsan kahit naka 4x2 lang, kahit madi yan, umaahon yan gumagapang yan, lumalaban yan. So minsan pag sobrang apak na sa silingan o nag-spin yung wheel, so minsan minsan lang, pitik-pitik lang. Go as fast as you can. Okay, ayos. Go slow as you can. Parang ganun yung principle niyan Pag kinakailangan mabilis, dapat bilisan mo. Pag kinakailangan dahan-dahan, na pinaka matinding dahan-dahan, gawin mo yon. Kasi iba-iba depende sa terrain May terrain kasi na kailangan mabilis ka, may terrain naman bibebeluhan mo, 'di ba? May terrain naman na hindi ka pwedeng magbilis lalo na pag may mga bangin, 'di ba? O kaya kailangan kumamot lang po yung gulong doon sa mud or para hindi ka mag-slip, hindi dumulas yung gulong. So may mga ganong diskarte. Kaya gawin mo siya, go as fast as you can and go slow as you can, no? Yun yung parang For me yun yung general rule ko diyan sa pag-off-road Kaya napakaganda na mag-attend tayo ng may mga clinic. Ang maganda, sumama kayo sa mga club or sa mga group. Kasi sa mga club, sa mga group, kalimitan dyan, nagki-clinic. Kasi ako po, nung presidente po ako ng Jeep Club, nagpapa-clinic din po tayo ng off-road. Kahit basic lang. Then along the way, matututunan mo yan every time na sasama ka. At saka, nagiging master mo ng pag 4x4 off-roading kapag lagi ka sumasama, na-experience mo. Yan, saka yung mga kwentuhan ba. Kasi ganun yun after mong mag-off-road, pagdating nyo sa campsite, panay kwentuhan na ng mga experience yan. So, doon tayo natututo. Doon din po ako natuto. Yung mga na-meet ko, mga nakilala ko na mga master sa pag-off-road, ang dami po niyan. Yung dating presidente po namin, yan, dami nilang sinishare. So, doon tayo natututo. Pang-5 tip, alright? So, respect the environment. Leave no trace by packing all the trash in waste. Kasi, alam mo yun, kailangan i-respect natin yung Mother Nature. Kami, every time na nagka-camp kami, lagi kaming may dalang trash bag. Hindi pwedeng wala yan. So, syempre, lahat ng mga campsite, no? Or kahit hindi campsite, let's say napunta ka lang sa isang lugar, maganda yung view, pwede ka na doon mag-camping. So, make it sure na secure or safe yung place. Yun yung number 1 po. And then, of course, yun nga, yung alamin natin yung mga community guidelines, no, yung mga local government, kasi kailangan i-respect natin yung wildlife, kasi yung environment, yung nature, hindi lang tayo ang gumagamit niyan, may mga nakatira diyan, no, yung mga
mga animals. So, kailangan respect din natin. Diba? Kung tayo personal, ayaw nating marumi yung lugar natin, siyempre, ganun din sila para hindi ma-pollute yung area. Kaya, ang tip ko sa inyo, dapat lagi kayo may dalang trash bag para lahat ng basura natin, bitbitin na natin pa uwi. Kung merong basurahan doon, itapon natin ng tama sa tamang tapunan para wala tayong magiging problema dun sa mga campsite. Yan. So, yan yung mga natutunan ko doing 4x4 overland camping. So, yan yung mga tip ko po sa inyo. No? Marami pa, pero sa mga susunod na mga video natin. And yan, ako, yan, siyempre, itong rigs natin na to, pagkatapos kong mag-camping, minsan, ang dumi niya, lalo na pag mud yung ang trail namin, yung 4x4, talagang sobrang dumi yan. Kaya ito, pinaka-car wash ko to dun sa aking kaibigan na rin, naging kaibigan na rin, yung Elixir Car Wash, no, na sila yung nag-aalaga. Kasi kailangan malinis mo yung mga pangilalim, mga singit-singit, matanggal yung mga putik-putik para hindi mabulok yung pangilalim ng ating rig. Kaya, yan, Elixir Car Wash, diyan tayo nagpapalinis ng ating sasakyan, ng ating Jeep Rubicon. Gusto ko pong i-share sa inyo yung on-the-spot interview sa aking kaibigan. No? Walang script to, on-the-spot to, kaya maganda mapanood nyo, may matututunan kayo dito. Dito ako ngayon sa kanyang car wash. Ang maganda dito, makikita yung sasakyan mo habang nililinis ng kanyang mga tauhan. Habang naghihintay ka, andito ka sa space na to na maganda, may couch, may mga upuan, may mga table, plus mayroong air condition para ma-relax ka. Relax, kailan mo ba naumpisan itong iyong car wash business sa auto detailing? Since 2008 po, umpisa po ako dito. Kasi ito po yung hilig ko. Sinabi ko sa magulang ko, kaya ako na magkali. Baka masayang ko lang yung perang pang end. Ang hiniling ko na lang sa mother ko at father ko, bigyan nila ako ng isang magandang lote, kasama na yung bahay doon, tsaka hanap buhay. Ito yung car wash po. Na simula po nung tinayo to hanggang ngayon 2024, ito na po yung hanap buhay ko na nagpaganda rin po sa buhay namin. Maayos po at nakakatulong po sa akin dahil dito po ang ko kasi to nung gusto ng aking puso yung kakayanan ng aking at isip na hanap buhay dahil to yung mahal ko. Totoo yun importante yun na kapag mahal mo yung ginagawa mo, for sure, lahat ng mga customer mo, kliyente mo, mapapasaya mo rin, mapapaligaya mo rin kasi you treat your business as not para kumita lang. Ibig sabihin, you do your business para makatulong, makapagbigay ng good service sa mga customer at mga yung kahit dumadayo lang, kahit hindi regular customer. Ako kasi, matagal ko na rin kaibigan ko, talagang ako dito, yan, nagpapakarwas. Kaso minsan laging puno, yan, kaya nakakapunta tayo sa iba, lalo na pag nagmamadali. But, when it comes sa service, talagang, yan, maaasahan nyo itong Elixir Car Wash. And of course, sa mga nanonood, kaya ako naman sinare sa inyo to kasi nga, nagka-health problem ako. So, isa sa mga nakita kong solusyon, no? Kasi kalaban talaga natin, sakit 'di ba? So, isa sa mga nakita kong solusyon na maging outlet natin, mabawasan yung stress natin. Hindi ko sinasabing maging stress-free tayo or zero stress. But of course, ito ang laking naitulong. Itong 4x4 overland camping. Kasi talagang pag nature na pinag-usapan, very relaxing, 'di ba? Nakasandal kang ganyan, nilalanghap mo yung simoy ng hangin, 'di ba? Walang katumbas na halaga 'yan. Yung fresh air, ang hirap bilhin 'yan. Yung tawa, ang hirap bilhin 'yan sa campsite. Pag nandun na kayo magkakasama na, wala kang ibang ginawa kundi tawa ng tawan, kain, 'di ba? Tapos nagluluto tayo ng mga pagkain na ikaw yung mismong magluluto. So, masayang experience, masarap na experience. Tapos magdidip ka dun sa batis, 'di ba? Talagang nature talaga yung dating. Nature na nature. Kaya sobrang na-enjoy ko to. Kaya ini-encourage ko kayo or ini-invite namin kayo, mag-join kayo sa mga 4x4 communities. Pwede rin kayo mag-message sa akin kasi normally, overland camping din kami, no? Iba-ibang lugar. You can join us. Welcome po kahit anong sasakyan, kahit anong rig. Basta 4x4. Minsan,
may mga overland camp kami na hindi kailangan ng 4x4. Kahit 4x2, okay lang din. Ang importante magkakilala, magkasama-sama, magkakwentuhan, at yun, mawala yung stress natin para parehas. Yun yung number one na kailangan po natin. Kailangan labanan natin yung stress kasi yan yung nagpapaiksi ng buhay. Kailangan humaba ang buhay natin. Enjoy lang natin yung nature. Sa mga negosyante dyan, huwag po tayong masyadong magpaka-stress sa paghahanap buhay. Kasi ano yan hindi naman natin madadala sa hukay yan yung ating mga kayamanan. So bawasan po natin. Kaya may time na, ayan, enjoy nyo lang yung nature. Sama po kayo. No? You don't hesitate to contact us. Message lang po kayo para makasama po namin kayo sa mga next overland 4x4 camp po namin. Welcome na welcome po kayo mga lodi, no, mga kaibigan, mga brother. So welcome po kayo. And kung nagustuhan niyo po ang video na to, don't forget to like and share yung video na to. Follow niyo po Boss Gren. Ayan, yung aking Facebook page and yung personal account ko, Gren Guadamor. Meron din po akong TikTok at meron din po tayong YouTube channel. So follow nyo po yan mga kaibigan para sa mga susunod kong mga videos. Again, this is Boss Gren. Bawat oras, sama-sama ang magbibigay ng kulay sa inyong buhay. So, see you next time. Yahoo!